Kapag sadyang nakatadhana sa'yo, kahit tumakas ka, di mo kayang iwasan. Ang sayo ay sadyang nakalaan. Pagtatagpuin kayo at ang tadhana na ang gagawa ng paraan upang maisakatuparan ang takbo ng iyong kapalaran. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napakatagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Sa wakas, malaya na ako. Kaya lang, mamimiss ko talaga ang kuya ko. Mamimiss ko yung paghingi ng pera sa kanya. Gusto pa nga nila akong ihatid. Sabi ko, kaya ko na. Kaya ito, independent na talaga ako. Mag-isa ako nagtungo sa Maynila. Sanay naman ako magbiyahe eh. Tapos eto, 1 linggo bago ang enrollment. Nandito na ako sa dormitoryo ni Aling Yoli. Ewan ko ba, pero nung makita ko yung dormitoryong to, parang may bumulong sa akin na dito na ako tumira. Kaya ayun, dito na ako magstay. Masaya dito, tapos laging madaming pagkain sa rep ni Aling Yoli. At ang isa sa pumukaw ng atensyon ko, mula sa dingding ng silid, madaming mga larawan. Sa bawat larawan, tila ba sila yung mga naging mag-roommate noon? At parang tila ba masaya silang lahat? Naisip ko tuloy, siguro kailangan ko din talaga ng roommate. Tapos maglalagay din kami ng larawan sa dingding ng silid na to. Tama. Ganun na lang din ang gagawin ko. Kapag may nakita ako na naghahanap ng mauupahan, isasama ko kaagad dito. At aba, may nakilala ako. Medyo kakaiba siya. Nakilala ko lang kanina sa enrollment. Kaso, may bahay na siyang inuupahan. Sayang naman. Pero nakakatuwa. Kasi pareho kami ng course. Siya si Kurt. Isang lalaking medyo lampan na nakatira sa pink na bahay malapit sa campus. Kaya nga Barbie ang tawag ko sa kanya. Nakakatuwa pa kapag naiinis siya. Ang cute niyang magalit. Kaya nga lagi kong inaasar eh. Ang cute niya magalit, parang mananakit. Pero, kalma. Baka masobrahan ako sa pang-aasar. Baka bugbugin ako. Ang tangkad pa naman niya. Mga 1 dangkal lang taas niya sa akin. Kaya ito, habang nasa silid kami, nakahiga lang kami sa kama ko. Natatawa talaga ako kapag naaalala ko yung nangyari kanina. Nung madapa siya. Tapos, nung matakot siya kay Aling Yoli. May pagyakap pa eh. Kurt, matatakotin ka pala no? Tapos, lampa ka din. Bika ako. Ay, hindi naman masyado, Axel. May tumulak lang talaga sa akin kanina. Tapos si Aling Yoli naman kasi. Sino ba naman ang di matatakot sa kanya? Mukha siyang black lady. Nabigla na lang nagpakita. Bika ni Kurt. Isos, matatakotin ka lang talaga, Kurt. Pero, bakit ang tangkad mo? Tanong ko. Ewan ko nga ba
kung bakit matangkad ako. Siguro nagmana ako kay Papa. Matangkad yun eh. Tsaka pinapatalon kasi nila ako kapag bagong taon. Para daw tumangkad. Wika ni Kurt. Ah, ganun ba? Ang tanging sagot ko. Ikaw ba, Axel? Bakit ang liit mo? Wika ni Kurt. Kurt, ang yabang mo naman. Di ikaw na matangkad. Wika ko. Oh, bakit naasar ka? Tikon ka pala eh. Wika ni Kurt. Gagi. Hindi naman ako naasar, Barbie. Wika ako naman. Tapos ito, nagkatawanan lang kami. Magkakasundo talaga kami ni Kurt. Gusto kong siya na lang yung kasama dito sa bahay. Kaya lang, umuupa na siya dun sa pink na bahay. Axel, uwi na ako. Wika ni Kurt. Hala, uuwi ka na kaagad. Di ka pa nga nagtatagal dito. At saka Kurt, may kama pa dito. Bakante pa. Wika ako. Ganun ba? Di sana makahanap ka ng kasama. Wika ni Kurt. Kurt, gusto kita. Wika ko. Gagi, bakla ka. Wika ni Kurt. Natawa tuloy ako. Hindi ibig ko sabihin, gusto kita makasama dito. Wika ako. Okay. Akala ko naman gusto mo ako. Wika ni Kurt. Wala siya. Pwede naman kung gusto mo. Wika ako. Baliw ka, Axel. Huwag kang dumikit sa akin. Ikaw palang Barbie eh. Wika ni Kurt. Natatawa na lang ako. Pero Kurt, dito ka na lang. Para naman best friend na talaga tayo. Wika ako. Tapos ito, habang nakahiga si Kurt, pumikit siya tila ba nag-iisip. Ako naman pinagmamasdan ko lang siya. Sa totoo lang, guwapo pala ni Kurt. Napakakinis, maputi. Tapos, halatang anak mayaman. At habang nakapikit siya, ngumingiti pa siya. Bakit kaya? Tapos ito, ewan ko ba kung anong kalokohan ang pumasok sa isip ko. Hinalikan ko sa noo si Kurt. Tapos ayan, pagbulat niya, parang galit pa. Axel, ano ba? Nakakainis ka naman. Wika ni Kurt habang pinupunasan ng noo niya, ng palad niya. Napaka-arte mo, Kurt. Pero ano sagot mo? Dito ka na lang ba? Wika ako. Axel, alam mo, natatakot na ako sa'yo. Diba huwag kang didikit sa akin? Wika ni Kurt. Okay, hindi. Pero lilipat ka na ba dito? Dali na, sagot na. Wika ako. Ayoko. Doon na lang ako sa pink na bahay. Wika ni Kurt. Kaya ito, parang nalungkot talaga ako. Sige, aalis na ako. Salamat, Axel. Ingat ka dito. Wika ni Kurt. Na eto, tumayo na. At di ko na napigilan. Umalis na talaga siya. At di na lumingon pa. Kaya ito, nung makaalis siya, parang nalungkot ako bigla. Makulit ba ako? Ganun kasi kami ni Kuya. Baka nagalit sa akin si Kurt.
Naku naman. Anong gagawin ko?